Hello guys, good day everyone. Andito ako ngayon sa Al-Ittihad Road dito sa Dubai. May mahalaga akong pupuntahan. Napakainit po sa labas. It's 42 degrees Celsius. Nakakasilaw din yung sun kaya naka-sunglass tayo. Kung mapapansin nyo dito sa Dubai, hindi katulad sa Pilipinas, konti lang dito yung mga makikita nyo nakamotor. Hindi uso dito yung mga NMAX, XMAX, PCX, Mio. Hindi uso dito yung mga scooter, maxi scoot. Although meron din ditong grupo ng mga bikers, pero yung magamit nila mga big bikes. May mga Pinoy din nga na mga bikers dito sa Dubai tuwing weekend. Nakikita ko sila sa main highways. Nakikita-kita sila. Siguro para makapag-release ng stress away from the toxic environment ng trabaho, makapag-relax, makapag-unwind. Katulad ng nasa harap natin na motor, usually yung mga nakikita nating mga nakamotor dito sa Dubai is yung mga delivery riders, yung mga nagde-deliver ng mga pagkain, ng mga documents. Pero bihira lang yung mga private motorcycle riders. Although may makikita ka rin ng konti, lalo na ngayong summer. Hands up nga ako sa kanila eh. Saludo ako sa mga riders dito, yung mga delivery riders, kasi napakainit ng panahon, tapos nagtsatsaga sila sa trabaho. Very hardworking sa pagdi-deliver ng pagkain, mga documents at iba pa. Imaginein mo yung helmet nila under the heat of the sun, kulub na kulub yung ulo. Ang sakit sa ulo nun. Hindi ko kaya yun. So bakit nga ba konti lang yung nagmumotor dito sa Dubai, especially during summer? Unang-una is yung temperature. Napakainit talaga. It's health hazard na rin. And then mura lang kumuha dito ng sasakyan, especially yung mga second-hand cars. So iniisip ng iba, ba't pa ako kukuha ng motor? Eh pwede naman ako kumuha ng sasakyan kahit second hand. Dito kasi guys sa Dubai, yung mga second hand na sasakyan, hindi sila yung mga lumang-luma na o yung mga may mga diferensya. Usually yung mga second hand cars dito sa Dubai is yung mga inayawan na ng mga may-ari. Mag-upgrade sila. Halimbawa, may gusto silang bagong model, so bibili sila ng bagong model ng sasakyan, at yung luma nilang sasakyan, ayun, papabenta nila sa mga car dealership para sa second hand cars. Oh, medyo mabagal yung sa harap nating truck. Ba't kaya? Hindi rin ako makalusot sa kaliwa kasi maraming mga mabibilis na sasakyan. Oo. Yun din guys, isa pa sa mga dahilan kung ba't konti lang yung nagmumotor dito sa Dubai is yung accident. Dito kasi, kung makikita nyo, napakalawak ng mga daan. Minsan 8 lanes, 6 lanes. Yung mga speed limit mabibilis. Kaya yung mga makakasabay mo pag nagmumotor ka is mabibilis ng mga sasakyan. If ever na sumemplang ka or ma-outbalance ka or ma-aksidente ka, it's gonna be a worst accident, lalo na pag nasa main highway ka. Sa Pilipinas, motorcycle rider din ako. Ang gamit kong sasakyan is Yamaha Tri-City. Yung dalawa yung gulong sa harap.
nakakamiss talaga mag-ride na motor. Pero hindi na ako nagmumotor dito sa Dubai. 4 wheels na lang. Ayan, ilalim na tayo sa maikling tunnel. Maikli lang naman to. Kung mapapansin nyo, medyo mabagal yung takbo natin. Build up. Dumadami yung mga sakyan. Ano na kasi ngayon lunch time. So marami ng schools yung labasan na. At marami rin siguro lumalabas para mag-lunch. Ayan, lalabas sa right exit yung truck na mabagal sa harap ko. So bibilisan na natin ng konti. Ayun, may rider uli sa harap natin, motorcycle rider. So ang speed limit nga pala dito is 80. Kapag 80, mayroon pa siyang allowance na pwede ka pa mag-increase ng 20. So hanggang 100 km per hours ang bilis. Pag lumampas ka sa 100 km per hour, ayun, makukuhanan ka ng camera. Napakamahal po ng overspeeding penalty. Yung last time na na-overspeeding penalty ako is 400 dirhams. Imagine mo kung gaano kamahal yun. Yung 1 dirham ngayon is pumapatak ng 15 pesos. So 400 dirhams, malaking halaga na yan. Ayan, ito nga palang way na to, papasok na tayo sa Al Garhoud Bridge. Ang Al Garhoud Bridge na to ay merong salik gate, yung tinatawag na toll gate sa atin. Kapag regular hours, ang bayad ng salik gate dito or toll gate is 4 dirhams. Kapag peak hours is 6 dirhams. Pero pag Sunday, all day 4 dirhams. Dati 2 dirhams lang ang toll gate Pero ganun talaga, lahat nagmamahal. So magchi-change lane na tayo. Ingat sa pag-change lane, kailangang tingin sa side mirror, tingin sa rear mirror. Ayan na yung sarap natin, Al Garhoud Bridge Tollgate. So kapag dumaan dito ang sasakyan, automatic na bumabawas sa salik account. Yung parang yung sa Pilipinas parang account din ng RFID.